Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, alamin natin paano ituro ang isang lugar gamit ang in, on, at at. Okay po, umpisa na po natin. Ang in, on, o kaya at, ang tawag po sa kanila ay prepositions. Pag sinabi natin prepositions, sila po ay tumutulong para magdagdag ng impormasyon patungkol sa ng preposition at sa salita ginagamit bilang noun. Preposition ay ito po. Dito tayo sa halimbawa natin. The ball is in the garden. Nasaan po dyan ang preposition? Di ba itong in? Ayun, in. Yung nasa kanan na salita niyan, yun po yung sinasabi kong salitang nasa kanan ng preposition. E di, ito na po yun. The garden ng hardin. Yan yung nasa kanang salita na pinatutungkulan ko. Samantala, itong salitang ginagamit bilang noun na nasa kaliwa ay ito naman po. Itong nasa kaliwa natin. Itong ambola. The ball. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan ng preposition, yung nasa kanang salita at yung nasa kanang kaliwa ay tinutulungan ng preposition na mabigyan ng ideya, na magbigay ng ideya kung anong relasyon ng salitang nasa kaliwa at ng nasa kanan. Binibigyan tayo ng ideya kung anong relasyon ba nila. Okay, ito yung halimbawa. Ang bola ay nasa loob ng hardin. So, dahil sa tulong ng preposition na nasa loob ang Tagalog sa in. Okay? Dahil sa tulong ng salitang nasa loob ng ating preposition, nalalaman natin kung ano bang meron patungkol sa ambola at ng hardin. At ang impormasyon na sinasabi sa atin ng dalawang salita na kung saan namamagitan ang ating preposition ay yung bola raw ay nasa loob ng hardin. Okay? So, yun lang po yun. Sinasabi lang noong tumutulong lang yung preposition na mabigyan pa tayo ng, ng ideya na kung saan ay mas maintindihan pa natin yung sitwasyon noong dalawang salita na nasa kanan at ng nasa kaliwa, yung relasyon nila. Yan po ang preposition. Okay? At dagdag kaalaman po, yung sinasabi ko po itong sa salitang ginagamit bilang noun na nasa kaliwa, ito po, dito tayo, focus muna tayo dito. Ito pong nasa kaliwa, ito po, ang uri po nung pwede nating ilagay ay noun. Okay? Ang uri ng salita. Dapat noun. Pag sinabi nating noun, maaaring subject yan o object. Pag sinabi nating subject, yan yung pinag-uusapan sa ating mensahe o tagagawa ng aksyon. Na yung subject na yan, maaaring tao, bagay, hayop, ideya, lugar, basta yung maaari natin pag-usapan. Okay? Pero doon sa tagagawa ng aksyon, syempre, pang tao lang yun o pang hayop lang. Yung talagang may kakayahan na gumawa ng aksyon, di ba? Tapos, yung object naman po, tao, bagay, hayop, ideya, lugar din yan, kapares ng kung anong meron sa subject, pero siya naman, hindi siya yung pinag-uusapan, hindi siya yung punong pinag-uusapan, at hindi rin siya yung tagagawa ng aksyon. Bagkus, siya yung taga-tanggap ng aksyon. Kunwari, may ginawa yung ating subject, yung ginawa ng ating subject, siya yung tatanggap. Yun yung kaibahan ng subject at object. Ibig sabihin dito, yung nasa kaliwang salita natin, dapat isang noun. Maaaring subject o object. At ibibigay ko sa inyo halimbawa. Ito po ang halimbawa. The ball is in the garden. Kung mapapansin nyo, itong nasa kaliwang salita natin na the ball, bago yung in, yung nasa loob, kung mapapansin nyo, siya yung pinag-uusapan. Kaya siya ay subject. Okay, yun. Kaya nilagay ko, yung ball ay subject. So, yung subject ay ginamit natin bilang kaliwang salita. Okay? Na ikokonekta natin
doon sa kanan gamit ang preposition para makapagbigay ng sapat na ideya sa ating mensahe. Okay? Samantala, dito naman po tayo sa pangalawa. I left the ball in the garden. Iniwan ko ang bola sa loob ng hardin. Dito naman, kung mapapansin nyo, ang subject natin ay itong I. Itong ko. Kasi di ba kasasabi ko lang, ang subject ang tagagawa ng aksyon o yung pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan natin ay ako, kung anong ginawa ko, di ba? Yun, iniwan ko ang bola. So, kung mapapansin nyo yung bola, hindi talaga yan yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay yung ginawa ko. Ako mismo, di ba? So, itong ko, yan yung subject. Yan yung subject. Samantala yung bola dito, na kung saan na iniwan ko, yan yung object naman. Na, di ba kasasabi ko lang, na ang object, siya yung tagatanggap ng aksyon. Di ba? Anong bagay ang iniwan ko? Di ba yung bola? So, ibig sabihin, yung bola ay yung pinaka naapektuhan nung ginawa kong aksyon. Pag ganun ang sitwasyon, object yun. Kaya kung mapapansin nyo, yung bola natin dito ay isa ng object. Samantala, yung subject natin ay yung salitang I o ako na tagagawa ng aksyon. Okay? So kung mapapansin nyo, I left the ball in the garden. Iniwan ko ang bola sa loob ng hardin. So, yung bola dito ay isa ng object, hindi subject. Tapos yung sa loob ng, yan ay in din. Ibig sabihin ay in din. Tapos yung hardin ay garden. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang klase ng salita na pwede natin gamitin bilang kaliwang salita para sa ating preposition. Okay po? Samantala, kung itatanong nyo, paano naman po yung sa kanan? Anong po bagang uri ng salita ang dapat namin gamitin? Kasi alam na natin na yung sa kaliwa ay isang noun. Yung sa kanan naman po ay ang pari lang natin gamitin ay object. Okay? Tao, bagay, hayop, ideya o pangyayari. Pero dapat ang kanyang gamit ay isang object. Okay? Alam niyo na ang object, di ba? Siya yung gagawan ng action o kaya siya yung hindi siya yung punong pinag-uusapan sa ating mensahe na tao, bagay, hayop, ideya, pangyayari o pangyayari rin. Okay po? Ngayon, naibigay ko na sa inyo ang ideya ng preposition gamit ang in, on, at. Mas bibigyan ko pa kayo ng kung ano ba talaga, mas bibigyan ko pa kayo ng mas marami pang impormasyon kung ano ba talaga ang in, on, at pagkakaiba nila. Okay po? Okay. Okay po. So, ang in, on, at, yung on, nasa o sa. Magkatad. Yung at, nasa o san. Malilito talaga kayo kung ito lang ang aasahan yung salita para sa in, on, at. At gumawa po ako, ito po ay sarili ko lang gawa para sa akin, para hindi po ako malito. So, kapag po ang ginamit ko ay in, kunwari, ang gagamitin ko ay nasa o sa, ibig sabihin niyan, ang binibigay kong ideya ay ito. Nagbibigay ideya o bagay ay nasa loob, sa loob, kabilang sa loob ng, nakaisa, ilalim sa, iniayon sa, inalinsunod sa, iniangkop sa, isang lugar o bagay. Yan po ang ibig sabihin ng in. Para sa akin, ha? Ito po yung halimbawa. Focus po muna tayo dito sa number 1. He is in the house. He is in the house. Siya ay nasa loob ng bahay. Pansinin niyo ito, nasa loob. Okay? Tingnan niyo yung in dito. Ang ibig sabihin ay in. Tingnan niyo yung dito sa pinakaumpisa. Nasa loob para sa in. Okay? He is in the house. Siya ay nasa loob ng bahay. Okay? Yan po yun, paggamit ng in. Ibig sabihin, nasa loob. So, binibigyan tayo ng ideya na yung nasa o sa na gagamitin natin ay patungkol dito sa mga salitang ito. Pagpatungkol sa in. Okay po?
Pag ang ginamit naman natin ay on, ay tapos gagamitin natin ay nasa o sa, dapat yung ideyang ibinibigay nyo ay ganito. Nagbibigay ng ideya na yung tao o bagay ay nasa ibabaw, nakapatong, nakakabit. Bali, tatandaan nyo ha, pag nakapatong, hindi ko naman sinasabing tao yon agad. Pwede rin sa bagay yon, pang bagay ha. Ganun dapat ang isa sa isip nyo, okay? Iaayon nyo yun sa kung anong salita na ibinibigay ko sa inyo. Alangan naman yung nakasabit ay tao, di yun ay para sa bagay. Okay? Okay po. So, nasa ibabaw, nakapatong, nakakabit, nakapaskil, nakapalabas, nakasabit, nakalapat, nakatungtong, nakatapak, o nakaapak, o kaya nakatayo sa isang lugar o bagay. Yan naman po ang ibig sabihin ng on para sa nasa o sa. Okay? Ito po yung halimbawa. Dito tayo sa number 2. He is on the second floor. Siya ay nasa pangalawang palapag. Ibig sabihin ng nasa dito ay siya ay nakatungtong o nakatapak o nakatayo sa pangalawang palapag. Ito po yun. Ayun no, ito yung first floor, ito yung second floor. Yan po ang ibig sabihin ng on. Ang ating gustong ibigay na ideya ay hindi siya nasa loob, kundi siya ay nakatapak o nakatayo doon sa second floor. Yun naman. Okay? Yun ang ibig sabihin yung kung saan surface o kung saan floor tayo naka-attach o nakatayo. Okay? Samantala, dito naman tayo sa at, nasa o sa rin. Pero ang ibig sabihin niyan, sinasabi mo kung nasaan yung tao o bagay. Ginagamit din para masabi mo ang eksaktong address o eksaktong lugar ng naturang tao o bagay. Mamaya na po itong eksaktong address o eksaktong lugar na sinasabi ko. Dito muna tayo sa sinasabi mo kung nasaan yung tao o bagay. Okay? Ito po yung halimbawa. Dito tayo sa number 3. He is at the house. Siya ay nasa o kaya nasa may bahay. Ang ibig lang sabihin niyan, hindi ko kayo binibigyan ng ideya na yung tao ay nasa loob o kaya hindi ko kayo binibigyan na yung ideya ay nakatayo doon sa second floor. Ang sinasabi ko lang, nandoon siya sa may bahay. Sinasabi ko lang kung nasaan siya. Okay? Yun po ang pagkakaiba ng in, on, at. Kung mapapansin nyo. Yung ideyang gusto mong ipaalam kung nasa loob ba, pag nasa loob, syempre in. Pag ang gusto mo ay nakatayo siya doon sa sa second floor, ayun, on naman ang gagamitin natin. Pero pag ayaw mong sabihin kung nasa loob o kung saan man nakatayo yung tao, basta alam mo nasa bahay yung tao, at naman ang gagamitin mo. Okay? At pwede rin itong taong ito, ilagay mo sa loob. Tapos ang gagamitin mo at. Pero, ang binibigay mo pa ring ideya ay nasa bahay siya. Hindi mo talaga binibigyan ng ideya na nasa loob siya. Kung gusto mong bigyan ng ideya yung tao na nasa loob, gagamitin mo ay in. Kung ang gusto mo namang ideya ay nandoon sa second floor, on naman. Okay po. Yan ang pagkakaiba ng in, on, at. Bigyan ko pa po kayo ng ideya sa pagkakaiba ng in, on, at. In, on, at. Ang at po kasi, yung kasasabi ko lang, ito po. Siya yung nagbibigay ng ideya kung nasaan eksakto nakalugar yung ating pinag-uusapan o yung tao o bagay. Okay? Ito pong at. Itong on, medyo lang. Medyo na nalalaman natin yung kung saan yung lugar na nakatayo yung tao. Ibig ko sabihin, yung at, yan yung pinaka-eksakto. Yung on, medyo lang. Yung in, medyo maliligaw ka. Pero alam mo, nandun siya sa lugar na yun. Ganun po ang ibig sabihin. Ito po ang halimbawa para hindi kayo malito doon sa sinasabi ko. My house is in Barangay Pio. Ang bahay ko ay nasa Barangay Pio o kaya Pio Village, Barangay Pio. Kung mapapansin nyo, nasa Barangay Pio raw. Maraming bahay dyan.
medyo maliligaw ka talaga pag ginamit mo ay in. Alam mo lang na nasa Barangay Pio, pero hindi mo alam ang eksaktong address o lugar na nandoon yung bahay. Bahay nung bahay ko. Okay? Samantala, dito naman sa my house is on Francis Street. Kasi ang on po, ginagamit po yan sa pangalan ng street o kaya street lang. Okay? Pero walang numero. Pag ganyan naman po, ang bahay ko ay malapit sa Francis Street. Yun ang ibig sabihin ng on dito. Malapit sa. Okay? Pag gumamit ka ng on para sa street o sa kalye, ibig sabihin malapit sa kalye. Kung mapapansin nyo, hindi pa rin natin talaga lubos na alam yung eksakto. Nandun na tayo sa kalye. Kanina, medyo ligaw na ligaw tayo kasi barangay lang ang alam natin. Ngayon, nandun na tayo sa kalye. Medyo alam na natin yung medyo may pag-asa na tayong makita agad yung bahay ko. Pag gumamit tayo ng on, di ba? Pero pag gumamit tayo ng at, ito na po yon. Pag gumamit po kasi tayo ng at, kailangan may numero na. Na yun ang nagpapahiwatig na talagang malalaman na natin ng eksakto kung nasaan yung bahay ko. Ito yon. My house is at 123 Francis Street, Barangay Pio. Dahil nasabi ko yung eksaktong address, malalaman natin kung alin ang bahay ko dito at ito yon yung 123 sa Barangay Pio, Francis Street. Yan po ang kaibahan ng tatlo. Pag gusto nyo malaman ng eksakto yung lugar at pag yung medyo malapit lang on, pag medyo malayo pero nandun pa rin nandun sa lugar na yon in. Okay? Kung mapapansin nyo, paliit ng paliit yung lugar. Dito, malaki sa in, kasi barangay. Sa on naman, medyo malaki, kasi kalye na. Yung sa at naman, eksakto na. Yun na talaga yung bahay. Okay? Okay po, nagbigay lang po ako dito ng maraming halimbawa na pwede nyo gamitin yung in. Katulad nito, in a room, in the room, in George's room, in my room, in a house, in a box, in a class, in college, in the hospital. Yan po, ginagamitan ng in. Kasi kung mapapansin nyo, nasa loob kasi, nasa loob po yung, ibig ko sabihin dyan, nasa loob yung tao. Tapos, pwede rin gumamit tayo ng in a street. Ang ibig sabihin ng in a street, nasa gitna ng kalye. Kaya pwede kang mabunggo. Pag yung on a street, ang ginamit natin ay on, hindi in. Ibig sabihin ng on a street, malapit sa kalye. Wala sa kalye, malapit sa kalye. Okay, ganun po ang ibig sabihin nun. Okay? So, may kitandaan na lang po ito kasi napakalaking tulong po ito para sa inyo. Katulad nito, in the magazine, in a letter. Para hindi na po kayo malilito. Yan, in bed. Nasa kama. Ibig ko sabihin, para hindi na kayo malito kung anong gagamiting preposition. Okay? Bilang na lang po ng 3. Okay? 1, 2, 3. May kisulat na lang po. Ito naman po yung para sa on. 1, 2, 3. At ito po yung para sa at. 1, 2, 3. Pause nyo na lang po at isulat nyo po lahat at tandaan nyo po lahat. Okay? Maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo sa mga nag-subscribe at nag-share ng ating channel. Napakalaking tulong po yan para sa channel natin at syempre doon sa iba, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa marunong mag-English. At maraming salamat po sa tiwala. Kung hindi dahil sa inyo, wala po tayo dito. Thank you po.